May mga bagay pala hindi kayang gawin ng Diyos. Totoo ba to? Well, alamin natin. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Welcome po sa Usapang Born Again. At ang paksa po natin ngayon ay isang tanong. May mga bagay pala na hindi kayang gawin ng Diyos. Totoo ba to? Diba? At yan po ang aalamin natin sapagkat ano yung katotohanan na may mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sapagkat alam natin na ang Diyos po ay makapangyarihan at yan po ay napatunayan ng Bible. Kaya nga po mga kapatid, gusto ko po munang i-establish ito sapagkat nais kong ilatag sa inyo na meron talaga na mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Well, ang dinidiscuss ko po dito ay walang iba kundi ang Diyos na pinapakilala ng Bible. Kasi po, ang Diyos po na pinapakilala ng Bible, siya po talaga yung totoong Diyos. Genuine God, the one true God. Yung talagang pinapatotohanan, pinagtitibay ng Biblia kung sino ang Diyos na ito. Halimbawa man na meron tayong nalalaman na ibang nag-e-exist ng Diyos sa iba't ibang mga bansa. Pero lahat ho yan kasi walang backup ng katotohanan eh. Walang libro na nagte-testify na itong Diyos na ito ay totoo o itong Diyos na ito ay totoo. Sapagkat iisa lang po ang Diyos na totoo at ito po yung pinapakilala ng Bible. Ngayon, kapag nag-uusapan naman po natin yung biblical knowledge about God, ito po yung unang bagay na dapat nating pakatandaan. Para matawag na Diyos, ang Diyos ng Bible, dapat papasok po siya sa dalawang kategory. Okay? Ano yung dalawang kategory, Pastor? Diba? Ito po ay una, para ikaw ay maging isang Diyos. Okay? Yung talagang biblical God, yung talagang pinapakilala ng Bible na genuine God. Una po, ikaw ay self-existing one. Self-existing one. Ibig sabihin, ikaw ay nag-i-exist. Okay? Kumbaga, ikaw ay bago malikha ang lahat ng bagay, ay nandoon ka na. At wala kang kasama sa umpisang-umpisa, ikaw ay nag-i-exist na at ikaw ang pinagmula ng lahat. Self-existing one. Sa ibang libro po na mababasa natin, ang nakalagay po dyan ay self-existed one. Okay? Pero meron po akong ibang nakitang commentary. Mas maganda raw gamitin yung salitang existing one. Ibig sabihin, siya ay existing noon, existing ngayon, at magiging existing pa rin pagdating sa panahon na kahit mawala na tayo dito. So ang Diyos po ay self-existing one. Siya ay lumabas, walang lumikha sa Kanya, at siya talaga ang manlilikha at ang lahat ay sa Kanya nanggaling. Kaya nga tawag sa Kanya Creator, hindi siya created. Hindi siya creation. Sapagkat kung siya po ay creation, may naglikha sa Kanya. Walang naglikha sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay self-existing one. Yan na po yung una sa dalawa na dapat ay maging panuntunan para maging isang lehitimong Diyos or genuine God. Ngayon, kung tatanungin brother Dong, ano yung pangalawa? Well, kung ang number one ay self-existing one, okay? Ang number two po ay self-sufficient one. Okay? Pag sinabing self-sufficient, yung salitang sufficiente, wala siya kailangan. Lahat ay meron siya. Lahat kaya niyang i-provide para sa sarili niya. Kaya nga tinawag na ang Diyos ay God is my provider or Jehovah Jireh. Sapagkat ang lahat ng kakailanganin natin galing sa Kanya. Kung ang lahat ng kailangan natin ay galing sa Kanya, di ang lahat ng kailangan niya nasa Kanya manggagaling. So, ibig sabihin po nito mga kapatid, ay meron siyang kakayahan na isurvive ang sarili niya all throughout the time po
Okay? So, ibig sabihin, kapag siya po ay self-sufficient one, hindi siya manghihingi ng tulong kahit kanino. Hindi siya magre-request na, supportahan niyo ako dito, o bigyan niyo ako nito, o kailangan ko nito. Wala siya kailangan. So, you could just imagine we are establishing this beautiful God, wonderful God, amazing God, mighty God, who is a self-existing one and a self-sufficient one. Okay? Kumbaga, nag-exist siyang mag-isa, wala siyang pinanggalingan, yung Alpha, siya ang Omega, siya ang umpisa, siya ang wakas, at pagkatapos siya po ay self-sufficient one. Ibig sabihin, lahat ng provisions galing sa Kanya. Siya mismo ang provider. Ibig sabihin, wala siyang kakailanganin. Ang source ay walang iba kundi siya. So, ang dalawang kategory na ito, papasok po ito sa pangangailangan para tawagin na ikaw ay lehitimong Diyos. Mga kapatid, ito yung genuine God na pinapakilala ng Bible. Ang sabi nga, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? Ibig sabihin, bago malikha ang heaven, nandoon na ang God. Okay? Pag chinecheck nyo po ang Bible nyo, lalo na kung English translation, makikita po ninyo dyan, ang heavens dyan, may S, plural. Okay? At ito po ay pinatotohanan ni Pablo sapagkat nakadating siya sa ikatlong langit. So lumalabas, sabi niya, ako ay mula dito ay went into the third heaven. So lumalabas, tatlong langit. Kumbaga, paano magiging tatlong langit? Well, explain ko po yan sa inyo. Pag lumabas kayo ng bahay at tumingala kayo sa langit, yan po yung unang langit. Yan po yung unang langit. Yung ang kulay ng ulap po ay naghahalong puti, na may halong dilaw, na may halong blue. Okay? Yung nililiparan ng mga eroplano, na kung saan akala mo mga cotton candy, ito po ay unang langit, mga kapatid. Unang langit yan. Yung pangalawang langit po, pag lumagpas ka sa unang langit, ang magiging pangalawang ma-encounter mo, yung tinatawag na pong galaxy. Ang mga galaxy ito po, o ang galaxy pong ito ay walang iba kundi nandiyan na po makikita mo ang lahat ng planeta. Kung halimbawa may kakayahan kang lumipad na para kang si Superman at makakatawid ka mula sa buwan hanggang sa Mars, okay? O mula sa Earth hanggang sa buwan, tapos lilipat ka sa Mars, makikita mo sa space na nililiparan mo, aba, ang dami palang mga planetang naggagandahan. Okay? Yan po ang pangalawang langit. Okay? Tapos lilingon ka sa planet Earth, makikita mo, ala, ang planet pala natin ay pagkaliit-liit. Totoo po yun. Ang atin pong Earth, the third rock from the sun, is just a small blue planet compared to other planets po. Bigyan ko lang kayo ng trivia. Ang 1985 na dated 1985 na pagsasaliksik ng Hubble Space Telescope. Nung time na yan, 1985 to 1990, ang pinakamalaking nakita nilang planet, okay, ay tinatawag na Canis Majoris. Canis Majoris, okay? Ito pong Canis Majoris na ito ay sobrang laki. Ito po yung dated from 1985 to 1990. Kasi may mas malaki pa po doon. Okay? Hindi ko nga lang alam. At ito pong Canis Majoris na to, sa sobrang laki, okay, ang sabi po ni Louis Giglio, okay, pag inihambing natin ang Earth sa Canis Majoris, ay ganito ang paghahambing. Sabi ni Louis Giglio, gawin natin ang Earth ay golf ball. So, i-assume natin na ang Earth ay golf ball. Kung ang Earth ay golf ball, gaano kalaki ang Canis Majoris? Okay? Hulaan nyo, di ba? Brother Dong, kasi laki ng bola ng basketball? Hindi. Kasi laki ng bola ng beach ball? Hindi rin. Okay?
kasing laki ng Araneta Coliseum. Hindi pa rin, maliit yun. Maliit ang Araneta Coliseum. Okay? Kasing laki ng Mayon Volcano. Maliit yun, maliit. Okay? In fact, mga kapatid, kung ang Earth ay kasing laki ng golf ball, ang Canis Majoris po ay kasing laki ng Mount Everest. Okay? So, pupunta ka sa Nepal, okay? At pupunta ka doon sa Mount Everest, yung hawak mong gold ball, ilalagay mo sa ilalim, titignan mo yung pinakasummit ng Mount Everest, ganon ang comparison ng Earth sa Canis Majoris. Ganon kalaki. At yun po ay hindi na ngayon latest. Kasi syempre 2025 na tayo at may nakita ni silang mga planeta na sobrang lalaki. Okay? At ito po ay magpapatunay na dito sa galaxy na ito, ang mga planetang ito ay may lumikha sa kanila. At ang lumikha sa kanila definitely mas malaki kaysa sa kanila. Ang sabi nga ng Psalm, nalimutan ko lang po yung verse at saka yung chapter. Sabi diyan, out of the nostrils, lumalabas lang sa kanyang hininga ang mga planetang ito na nakikita natin sa kalawakan. Imagine kung gaano kalaki ang Diyos para na lumabas lang sa kanyang hininga ang planetang kasing laki ng Canis Majoris, mga kapatid. Okay? Yan po yung pangalawang langit. At ang pangatlong langit ay walang iba kundi yung mismong heaven o yung throne room ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Nandiyan dyan ang mga anghel. Nandiyan dyan ang 24 elders. Nandiyan dyan din po yung 4 living creatures. Nandiyan dyan sila Archangel Michael. Nandiyan dyan po yung mga kerubin, mga kapatid. At dyan po tayo titira pagdating po sa future na kung saan makakatagpo na natin ang ating Panginoong Jesus na siyang tinanggap natin bilang Panginoon tagapagligtas. Okay? Bakit ko nabanggit po ito, mga kapatid? Sapagkat pinagtitibay ko po sa inyong kamalayan na ang Diyos po na kinikilala ng isang born-again Christian na kagaya ko at kagaya mo ay seryoso. Seryosong Diyos. Kumbaga, totoo siya, malaki siya, at hindi lang siya malaki, buhay ang Diyos na atin pong pinag-uusapan. Okay? Ang declaration nga po, okay, na-declare na natin na dapat siya ay self-existing one at saka self-sufficient one. Ngayon, ano po ang karakter ng Diyos? Ang karakter po ng Diyos ay tatlo. Una, siya po ay omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful God. Ibig sabihin, sa sobrang makapangyarihan, wala nang tutumbas sa kanyang lakas. Okay? Lumalabas sa bibig lang niya, nabubuo po ang lahat ng creation. Pag sinabi niyang, let there be light, ay magkakaroon ng liwanag. Okay? Sobrang makapangyarihan ang Diyos na ito. Omnipotent. Tapos, ang pangalawa po ay omnipresent. Sa sobrang laki, ay naku, wala kang matataguan. Bakit? Ay, siyempre, Spirit ang Diyos. Malaki pa. Saan ka magtatago? Lahat ng lugar na pupuntahan mo na doon ang presensya ng Diyos. Kaya nga po tinatawag na siyang omnipresent. Okay? At pangatlo po, siya po ay omniscient. He is an all-knowing God. Okay? Ibig sabihin, lahat po ay alam niya. Kumbaga, kung meron mang pinakamatalino, yan po ay walang iba kung hindi ang Diyos, mga kapatid. So, una, ang Diyos po ay self-existing one. Tapos, self-sufficient one, para ma-declare po na siya ay isang genuine God, which is the God presented by the Bible. Tapos po, ang character po niya, He is omnipotent, omnipresent, tapos omniscient po. Okay? Sasabihin mo, grabe, brother, no? Sobra palang makapangyarihan ng Diyos. Opo. Paano mo nasabing may mga bagay pala na hindi kayang gawin ng Diyos? Opo, meron. May mga bagay na parang, kung tutuusin,
These are the things that God cannot do. Okay? Are you ready? So, pag-aralan po natin, ito po ay 4 na nakasulat mismo sa Bible na hindi ito kayang gawin ng Diyos. Okay? If you have your Bibles with you, at kung may notebook ka, at may ballpen ka, isulat niyo po ito. 4 lang naman ito. Madali lang po ito, mga kapatid. Ito po ay, unahin natin, isa-isahin natin. Number 1, mga kapatid. Number 1. God cannot lie. Hindi kaya ng Diyos ang magsinungaling. Totoo yan. Okay? Ano ang Bible verse po dyan na nagpapatunay na hindi kaya ng Diyos ang magsinungaling? Ito po ay hango po sa Hebrews chapter 6 verse 18. Mahaba po yung pagkakasulot dyan. Pero ang sabi po dyan, it is impossible for God to lie. Imposible sa Diyos sapagkat hindi magagawa ng Diyos ang magsinungaling. So therefore, ang unang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ay ang magsinungaling. Nag-gets niyo po? O di nakakaisa na tayo. 3 na lang, di ba? Pangalawa, okay? God cannot change. God cannot change. Yes po, narinig nyo. Hindi niya kayang magbago. Kumbaga, consistent ang Diyos. Ang sabi nga sa Malakay chapter 3 verse 6, I, the Lord, do not change. Sabi niya, ako ang Panginoon, ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Hindi siya nagbabago. Kagaya ng hindi niya kayang magsinungaling, hindi niya rin ho kayang magbago. Yung bang gusto niya ngayon, tapos mamaya hindi na. Hindi ho ganyan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ho ganon ang ating Panginoon, mga kapatid. So dapat natin pakatandaan na God cannot lie and God cannot change. So nakakadalawa na tayo. Pangatlo, okay? Ang pangatlo po ay medyo mahaba-haba. Sentence po ito. God cannot think like what we think. Okay? Hindi kayang mag-isip ng Diyos ng kagaya natin kung paano tayo mag-isip. Kumbaga, hindi magagawa ng Diyos na mag-isip na kagaya ng isip ng tao. Ito po ay hango sa Isaiah chapter 55 verse 8. Sabi diyan, for my thoughts are higher than your thoughts. Okay? At dahil sa mataas, hindi niya kayang ibaba ang level ng kanyang pag-iisip kung paano tayong mga tao mag-isip, mga kapatid. At yan po ay isang bagay na kung saan dapat natin pakaintindihin, pakaunawaan that God cannot think like what we think po. Hindi kaya ng Diyos na mag-isip kagaya natin kung paano tayo mag-isip. Magkaiba yung thought level natin. Masyadong mataas ang nasa Diyos at mababang-mababa yung nasa atin at hindi niya kayang ipantay ang kaisipan niya para sa takbo ng kaisipan natin. Mas mataas ang kanyang kaisipan. The thoughts of God are higher. The thought of God are higher than our thoughts po, mga kapatid. Okay? So, nakakatatlo na. Di ba? And last but not the least po, number 4 ay ganito. God cannot sin. Okay? Hindi niya kayang magkasala. Okay? Bakit? Banal siya eh. At ang banal, ibig sabihin malinis, at malinis, ibig sabihin hindi nagkakasala. Ang sabi ng Bible, Leviticus chapter 11 verse 45, therefore, be holy because I am holy. In fact, alam mo ninyo, naging theme po namin sa anniversary yan.
Yung ang Diyos ay holy forever. Okay? That God cannot sin. Hindi ho siya nagkakasala because God will always be and will always be forever holy. Amen po. So, i-recap po natin ang apat na ito na atin pong natalakay ngayon. Una, God cannot lie. Hindi niya kayang magsinungaling. Pangalawa, God cannot change. Hindi niya kayang magbago. At pangatlo, God cannot think like what we think. Hindi niya kayang mag-isip ng kagaya natin kung papaano tayo mag-isip. And last but not the least, God cannot sin. Hindi niya kayang magkasala. Sa apat na bagay na ito, makikita po natin na pwede nating panghawakan ng mga bagay nito sa isang positibong kapamaraanan. Ano yun? Una, kapag ang Diyos ay faithful, faithful siya forever. Okay? So, kapag ang Diyos ay tapat sa iyo, magiging tapat siya magpakailanman. Okay? Pangalawa, kapag ang Diyos ay merong ipinangako, tutuparin niya yan. Tutuparin niya. Hindi nagbabago yun. Kapag sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, tutuparin niya yan. Kasi God cannot change. Okay? Tapos, alam ninyo, dahil sa premise na to, ang pangatlo, yung bang ilagay mo na lang kaya ang iyong mga plano sa harapan ng Panginoon at hayaan mo na siya na ang gumawa ng mga plano para sa iyo. Bakit? Sapagkat sabi niya, my thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. And therefore, if you have a plan in your life, may mga balak kang gawin sa buhay mo, ito ang plano mo. Ito plano ko, Lord. Gusto ko ito mangyari sa plano ko. Pero gusto kong ibigay sa iyo. Reviewin mo. Pakitignan kung okay. Sasabihin ng Lord, ang babaw naman ng iyong plano. Well, I have a plan. Okay? Kumbaga, my plan is to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a future. Yan po ay galing sa Jeremiah 29:11. Ang sabi diyan, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plan not to harm you. Plan to give you hope. And plan to give you a better future. So, kung iba-match natin ang mga bagay na ito, out of that four things na nalaman natin, na hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagbabago, ang kanyang level ng pag-iisip ay mas mataas kaysa sa atin, at hindi siya nagkakasala. Kapatid, para kang nakasandal sa pader kapag ang Diyos ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Amen. So yun lamang po, hindi ko napapakabain pa. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na simpleng-simple lang. Okay? Yung mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ay mga bagay na kung saan pumapabor sa atin bilang mga mananampalataya. Di ba? Ako po si Brother Dong Gala. Nagpapasalamat ako sapagkat palagi po kayong nanonood ng mga videos na ito na kapupulutan po natin ng aral.
Hayaan niyo po, magpo-post ako palagi ng mga videos na kung saan pagsasaluhan natin ang salita ng Diyos para lumakas ang ating pananampalataya. Sa pangalan po ng Usapang Born Again at sa aming church, ang Jesus Heart of Worship Church, muli, dating gawi, pansamantala magpapaalam hanggang sa mga susunod na video, mga kapatid. Ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat. Mag-iiwan ako sa inyo ng blessing. God bless you. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.